Hello mga ka-recruit! Ikaw ba'y naghahanap ng magandang oportunidad sa trabaho sa Europe o nalilito kung saan magandang magtrabaho sa continent na ito? Kung noong nakaraang mga video ay marami ako nabahaging bansa na magaganda ang oportunidad sa trabaho. Ngayon ibabahagi ko sa inyo mga ka-recruit ang ilang mahalagang impormasyon na tiyak na makakatulong sa inyo sa pagpili ng tamang lugar para magtrabaho sa Europe. Tatalakayin ko ang mga bansang the Netherlands, Germany, Finland at Sweden. At pag-uusapan rin natin ang iba't ibang mga bagay na dapat ninyong i-consider tulad ng cost of living, average sa sahod at benepisyo at iba pa. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-hit lang po ang like, subscribe, at pati na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Factors to consider working in Europe. Sa pagpili sa bansa pagtatrabahuan sa Europe, maraming mga factors ang dapat mong i-consider upang matiyak na ang desisyon mo ay magdudulot ng positibong epekto sa iyong karir at kalidad ng buhay. Narito ang ilan sa mga pangunahing bagay na dapat mong isalang-alang. Sahod at benepisyo. Isaalang-alang ang mga average na sahod, mga benepisyo tulad ng health insurance, paid vacation at social security contribution para sa financial security at stability. Cost of living. Suriin ang halaga ng pamumuhay kabilang ang pabahay, transportasyon at iba pang pang-araw-araw na gastusin dahil maaring mataas ang sahod ngunit mataas din ang gastusin. Healthcare system. Alamin ko ang bansa ay may publicly funded healthcare. Healthcare system na nagbibigay ng serbisyong medikal sa lahat ng residente. Job market. Mahalaga na alamin kung may mga available na trabaho sa iyong larangan. Ang Germany, Netherlands at Switzerland ay may matatag at iba't ibang job markets na nag-aalok ng maraming oportunidad sa iba't ibang industriya. Safety. Suriin ang antas ng kaligtasan sa bansa, kabilang ang crime rates at pangkalahatang seguridad sa lugar. Mga ka-recruit, sa pamamagitan nitong mga impormasyon ay maaari mong mapili ng mas maayos ang tamang bansa na balak mong pagtrabahuhan at puntahan. The Netherlands. Ang Netherlands ay isa sa mga pinakamahusay na bansa para sa mga naghahanap ng trabaho at nais manirahan sa Europa. Kilala ito sa may matatag na ekonomiya, mataas na antas ng pamumuhay at magandang kondisyon sa trabaho. Ang bansa ay may mahusay ring infrastruktura na may malakas na job market rin. Ang work-life balance na kung saan kaakit-akit na opsyon ito para sa mga profesional na naghahanap ng pag-unlad sa kanilang mga karir. Ang Netherlands ay kilala rin sa kanilang progresibo at makataong mga patakaran sa kondisyon sa trabaho kung saan pinahalagahan nila ang kalusugan at kapakanan ng mga manggagawa. Ang standard na oras ng trabaho sa bawat linggo sa Netherlands ay 40 hours at ang mga empleyado ay may malaking benepisyo tulad mga bakasyon at parental leave. Mayroon ding maayos na sistema ng minimum wage upang masiguro ang patas na sahod para sa lahat ng manggagawa at nasa 1,995 euro per month o katumbas na 126,513 pesos kada buwan. Ang gobyerno ng Netherlands ay regular din na ina-adjust ang minimum wage upang makaahon sa inflation at pagbabago sa cost of living. Ang unemployment rate sa bansa ay nasa 3.5% lang, isa sa pinakamababa sa Europa, na nagpapataas ng tsansa ng mga job seekers na makahanap ng trabaho na akma sa kanilang kasanayan at kwalifikasyon. Bagaman mas mainam na matutunan ang Dutch upang mas mabilis makibagay sa bagong lugar, pero may mga nakakaintindi at nakakapagsalita rin ng Ingles. Germany. Pumunta naman tayo sa bansang Germany. Ito rin ay isa sa kamanghamanghang destinasyon para sa mga gustong magtrabaho abroad. Nag-aalok sila ng mga maraming oportunidad para sa mga dayuhan upang matuto ng bagong kasanayan, umunlad sa karir at makamit ang seguridad sa trabaho. Ang mga industriya tulad ng engineering, manufacturing, healthcare at information technology ay iilang industriya na nag-aalok ng mataas na sweldo. Ang mga estimated sahod sa Germany ay 1,987 euro per month o katumbas na 125,857 pesos bawat buwan. At may magandang benepisyo rin dito tulad ng healthcare insurance, paid vacation leave,
at contribution sa Social Security na nagbibigay ng financial security at stability sa mga manggagawa. Ang kultura ng work-life balance sa Germany ay tinitiyak nila na may sapat na oras ang mga empleyado para sa paglilibang at may access sa mga comprehensive program ng social welfare na nag-aambag sa mataas na kalidad ng buhay. Isa naman ang Germany sa may pinakamababang unemployment rate na may 3.4% lamang. Finland ay kasalukuyan nangunguna sa 2024 World Happiness Report at madali itong maunawaan kung bakit ang bansa ay mayroong mahusay ng mga pampublikong serbisyo, maayos na sistema ng edukasyon at focus sa kaligtasan ng mga manggagawa at mga tao sa bansa. Isa rin ang Finland sa mga pinaka-innovative na bansa sa mundo na may pagdami ng mga negosyo at startup sa nakalipas na dekada na nagbibigay ng mga oportunidad para sa mga naghahanap ng trabaho. Sa kabila nito, patas ang bayad sa mga empleyado at sinisiguro ng Finland ang pantay na oportunidad at sahod para sa mga parehong kalalakihan at kababaihan. Ang cost of living sa Finland ay medyo mataas, lalo na sa Helsinki, ngunit mapapantayan nito ang mataas na antas ng pamumuhay dahil sa mga magandang serbisyong publiko at infrastruktura. Ang karaniwang buwan ng sahod ay nasa 3,500 euro hanggang 4,000 euro o katumbas na 221,953 pesos hanggang 253,661 pesos per month. Mayroon ding isa sa mga pinakamahusay na sistema ng pangkalusugan sa buong mundo, ang Finland, na pinopondohan ng publiko at madaling ma-access ng lahat ng residente. Bagaman Finnish ang official na wika, marami sa populasyon ang marunong magsalita ng English na nagpadali sa mga dayuhan na makibagay sa pang-araw-araw na buhay. Isa rin ang Finland sa mga pinakaligtas na bansa sa mundo na may mababang antas ng krimen at ang unemployment rate naman dito ay 8.3%. Sweden. Ang Sweden ay isa sa tinatawag na paraiso para sa mga manggagawa dahil sa magandang job market at labor laws. Ang job market ngayon sa Sweden ay may unemployment rate na 8.3% at may mga labor law na inuuna ang mga karapatan ng empleyado. Ang estimated monthly salary naman sa Sweden ay 2,500 hanggang 3,000 euro per month o katumbas na 158,538 pesos hanggang 190,245 pesos bawat buwan at tumatanggap ng 50 to 100% na bonus para sa overtime work. Isa pang benepisyo sa trabaho sa Sweden ay ang pagpapahalaga ng mga employer sa pagunlad ng karir ng mga empleyado. Ang cost of living sa Sweden ay medyo mataas, ngunit mataas na standard of living ay nagpapantay dito dahil sa mahusay na pampublikong serbisyo at infrastruktura. Ang healthcare system sa Sweden ay isa sa pinakamaganda sa mundo, kagaya ng mga ibang European countries, dahil pinupondohan ito ng gobyerno nila at madaling ma-access ng mga residente. Swedish ang opisyal na wika nila dito, pero huwag kang mag-alala dahil may mga tao rin naman na nakakapagsalita ng English. Ang Sweden ay isa rin sa bansang may mababang crime rate at mahusay ang suporta mula sa pamahalaan. At yun lamang po mga ka-recruit, sana ay nakatulong ang video ito upang makapagdesisyon kung saan nais nyong simulan o ipagpatuloy ang iyong karir. Ang mga nabanggit na sweldo ay mga average monthly salary lamang at maaaring magbago depende sa iyong trabaho at lokasyon. Tandaan na bawat bansa ay may kanya-kanya ring tax policies. Ugaliin ding mag-research para mas malaman ang bawat detalye sa bawat bansa. O di kayo magtanong sa mga kakilala nyo na nandoon na sa mga nasabing lugar. Dahil ang mga naibahagi ko ay ilan lamang sa mga impormasyong maaari nyong maging batayan sa pagdedesisyon ang mga iba't ibang factors na tinalakay tulad ng job market, sahod, cost of living, healthcare at iba pa. Sa pamamagitan ng video ito ay masisiguro mo magiging maganda at magaang ang paghahanap at desisyon kung saan bansa ninyo ipagpatuloy ang pakikibaka sa buhay upang magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Kung nagustuhan nyo ang video ito, mag-iwan lang po ng comment sa comment section sa baba. At para sa napakagandang playlist, pindutin lang po dito. At para sa napakagandang recommended videos, paki-pindot lang po dito. At paki-subscribe na rin po dito.